Tuwing Kapaskuhan, normal nang makikita ang mga pamilyang sama-samang kumain at namamasyal. Bahagi na ng kulturang Pilipino na pag Pasko, dapat buo at masaya ang pamilya. Pero sa tahanang ito, na kanlungan ni Maria, ang tinuturing nilang pamilya nila ay ang 20 katulad nilang mga matatandang wala ng kapiling na pamilya o inabandona na. Ayon kay Father Dari Diokino, ang kanlungan ni Maria ay isang pribado ngunit libreng home for the aged facility sa Nayong Silangan, Antipolo City na itinayo noong 2002. Sinimulan po ni Bishop Yalong, mayroon po siyang nakitang isang matanda na nakatira sa isang maliit na bahay. Tapos, naisipan niya na kawawa naman yung mga ganitong klaseng tao. So, naisipan niya na mag-set up ng home for the aged para yung mga matatanda na walang magkalinga o na isasantabi ay mabigyan ng magandang buhay man lang bago sila pumanaw. Pinapatakbo ni Father Dari ang pasilidad sa tulong ng mga donasyon, lalong-lalo na ng mga donasyong pagkain at gamot para mapanatili ang kanilang magandang kalusugan. Halos lahat sa mga matatanda sa kanlungan ni Maria ay tuluyan ng iniwan ng pamilya o kaya naman hindi na kayang alagaan ng kamag-anak o sariling pamilya. Katulad na lang ng 73 anyos na si Vivencia Monroy o Nanay Bing para sa mga kasamahan niya sa pasilidad. Si Nanay Bing ay balo na at 6 na taon nang naninirahan sa kanlungan ni Maria simula noong 2008. Wala po akong anak kasi nalalaglag po yung aking binubuntis eh. 2 beses po akong nakukunan. Nag-ampon kami. Kaya nung namatay ang mister ko, 2 kami lumipat dito sa Antipolo. Si Nanay Bing ay maraming taong naging guro sa Manggahan Elementary School sa Rosario, Pasig City. Anya, ang pagtuturo niya sa grade 1 ang kanyang buhay at isang kaligayahan sa kanya na makita araw-araw ang kanyang estudyanteng natututong magbasa at magsulat. Pero napilitan siyang magretiro dahil sa problema sa asawa. Kung kailan kami nag-ampon at saka naman po nagloko yung mister ko. Samantalang siya naman ay may gusto noong mag-ampon kami. Simula nang nagretiro ay nahirapan na umano si Nanay Bing na pag-aralin pa ang tinuturing na anak. Kaya pumunta muna ito sa totoo nitong mga magulang. Pero patuloy pa din siyang dinadalaw. Tapos nung umuwi siya, nag-iisa na lang ako. Nagpunta ako ng DSWD. Sinabi ko po yung sitwasyon ko. Ni-repair naman po ako dito sa kanlungan ni Maria. Maayos naman umano ang kalagayan ni Nanay Bing. Walang sakit at panatag ang kalooban sa naturang pasilidad. Pero kung minsan daw ay namimiss niyang magturo lalo na ang makita ang mga dati niyang kasamahan sa serbisyo. Pinuntahan ng serbisyo All Access ang mga dati niyang katrabaho sa Manggahan Elementary School sa Pasig. Kabilang dito si Teacher Estela Hadok na ilang taon ding niyang nakasama sa pagtuturo. Sinabi nitong malaki ang naiambag ni Nanay Bing lalo na sa kanya bilang guro. Sa ugali ay isa sa napakasipag na teacher. Parang naging idol ko siya sa pagtuturo kasi nakita ko kung gaano siya katyagang magturo sa mga batang grade 1. Kaya naman bilang regalo at pasasalamat na din sa dakilang serbisyong ibinigay ni Nanay Bing sa eskwelahan, binisita siya ng mga guro ng paaralan sa pangunguna ni Teacher Estelia at ng principal ngayon na si Teacher Editha Tolok. Habang nasa gitna ng pagtitipon si Nanay Bing, wala itong kaalam-alam na nasa labas lamang ang kanyang mga co-teachers at kaibigan, pati na din ang mga mag-aaral. Kaya ganun na lamang ang saya ni Nanay Bing nang makita na silang pumapasok isa-isa na meron pang dalang mga regalo. Nag-alay din ng mga kantang pamasko ang mga estudyante at dating kasamahan ni Nanay Bing. The love we had for Jesus, let it be the one to guide us as another New Year start, and may the spirit of Christmas be always in our hearts. Emosyonal ding nagpasalamat ang mga guro sa pangunguna ni Principal Editha sa serbisyong ibinigay ni Nanay Bing sa eskwelahan.
Nagpapasalamat kami po in behalf of Manggahan Elementary School kasi po yung mga teachers na katulad po ninyo ay talagang sasabihin natin na haligi ng paaralan. Katulad ni Ma'am Estela, kung hindi lang nga magsi-65 na next year, ayoko munang pakawalan. Kasi yung mga committed na teachers na katulad po ninyo, yan po yung nagsisilbing modelo po sa mga bagong teachers. And hopefully, yung mga naiwan po ninyong legacy dun sa school, ipagpapatuloy po ng mga susunod. Pagkatapos nito ay sabay-sabay nilang pinagsaluhan ang handang pagkain ng mga guro. Lubos naman ang pasasalamat ni Nanay Bing sa pagbibigay sa kanya ng oras ng mga taong mahalaga at naging bahagi ng kanyang buhay. Nabigla nga po ako kasi hindi ko na talaga na pero masaya ako sa araw na ito dahil nakita ko yung dati kong teacher, si Stella at si Maribeth. Nagbigay din ng serbisyo All Access ng kaunting regalo para kay Nanay Bing at sa 20 matatanda sa loob ng kanlungan ni Maria. Bukod dito ay dinalaw din sila ng isang organisasyon na Humble Under God Selflessness na nagbigay din ng mga regalo at pagkain. Taon-taon na itong ginagawa ng grupo pero ngayon lang para sa mga elders ng kanlungan ni Maria. Malaki po yung utang na loob natin sa kanila. Sila po yung nagpalaki sa atin. Sila po yung nagturo sa atin ng magandang values. So, no matter what, dapat po natin silang i-treasure for the rest of our lives at saka alagaan natin sila hanggang rin sa pagtanda natin at saka hanggang nabubuhay pa sila. Kasi yun yung pinaka-importante. Isang pagpapala na magkaroon ng institusyon tulad ng kanlungan ni Maria na nangangalaga sa mga matatanda. Ngunit, mas maganda sana na hanggat maaari ang makakasama ng ating mga lolo't lola ay ang sarili nilang mga pamilya. Dahil sa huli, pamilya pa rin ang nanaising makapiling ng sinuman hanggang sa mga natitirang araw ng kanilang buhay.